mga tao na bubuhay sa kahirapan sa Pilipinas at tumaas mula 16.7% noong 2018 hanggang 18.1% noong 2021. Ito ay umabot sa 19.9 milyong mahirap na individual na kumakatawan sa 2.3 milyong pagtaas sa parehong yugto ng panahon. Ang mga bata mula sa kabakan ay kinakalungkot na kabilang sa mga bilang na ito. Patuloy sila nagpagbaka araw-araw para lang mabuhay. Hindi sila makapag-focus sa kanilang pag-aaral upang matulungan ang kanilang mga magulang, upang maalagaan ang kanilang pamilya. Live mula sa Ateneo de University, nagpapatrol si Janica Surposa. Janica, kamusta na ang sitwasyon dyan? Magandang hapon sa inyong lahat, Reman. Narito kami ngayon sa Ateneo na may dalang magandang balita mula sa Kabakan. Ang dalawang estudyante natin na sina Matthew Tribunalo at Marcus Delgado ay patuloy na nagpapakita ng pag-asa sa sitwasyon ng mga kabataan sa lugar na ito. Napakahalaga ng inyong ginawang pagbisita sa ating partner community. Ano ang mga natuklasan ninyo sa inyong pagbisita sa Kabakan Elementary School? Ang aking pagbisita sa Kabakan Elementary School ay hindi lamang nakatulong sa kanila, pati na rin sa kita namin may iba't ibang uri ng mga paghihirap at mga buwan na nagpapahalaga sa amin. Hindi lahat ay may magandang kalagayan. Ano ang mga obserbasyon niyo sa buhay at karanasan ng mga estudyante, magulang, guro at iba pang miyembro ng komunidad na inyong binisita? Sa aming obserbasyon, kadalasang problema sa komunidad ang kahirapan sa pinansyal, kasama na rin ito ang kakulangan sa mga pangunahing kagamitan tulad ng ballpen, kwaderno at kulay panulat na maaaring makaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante. Bukod dito, napansin din namin ang kakulangan sa epasyo para sa pisikal na aktibidad sa paaralan, pati na rin ang issue sa kalinisan at kagandahan ng kapaligiran. Ano-ano ang mga suliranin na hinaharap ng mga estudyante sa pamilya at sa paaralan? Ang mga pangunahing suliranin ng mga estudyante sa Kabakan Elementary School ay problemang pinansyal. Ayon sa aming pagsusuri, nakita namin na 80% sa kanila ang hindi mayaman at 53.3% ang naghihirap sa pinansyal. Madalas, ito ay dahil sa kawalan ng trabaho ng mga magulang o tagapag-alaga. Sanhi na hindi sapat na pagunlad ng ekonomiya, kawalan ng oportunidad sa trabaho o kakulangan ng edukasyon. Anong tulong na mabigay sa inyong pangkat sa paglutas ng kanilang mga suliranin? Ang aming grupo ay nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng perang nakokolektahan mula sa bazaar at school supplies tulad ng notebook, lapis, ballpen at iba pa. Kahit maliit, naniniwala kami na makakatulong ito sa mga estudyante na kulang sa kagamitan. Sa mga donasyon, layunin namin mapabuti sa ang kanilang kalagayan at bigyan ng mas magandang kinabukasan. Maraming salamat, Precious at Matthew. Balik sa'yo, Eman. Yan po ang balita na binabantayan namin para sa inyo. Ako po si Manuel Palatulan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Pagtuloy na naglilingkod sa inyong ng buong puso. Mula sa Ateneo de Davao University, live 24 oras.